fragmented raw and developed independently by either public or private contractors. Ano nangyari dun sa master plan ni Aquino III? Bakit hindi mo yon na-implement nung termino mo? Kasi paggawa ka ng paggawa ng expressways na ang makakagamit lang ay yung mga mayayaman, samantalang the rest of the poors sa baba pa rin, sa ilalim pa rin ng expressways mo. Ngayon, 2 trillion for the past 15 years na ang nagastos, with 500 billion spent the past 3 years lamang. Kung iisipin natin, saan napunta ang pera? Ganyan ba kalala ang korupsyon at kolusyon ng mga kongresista at mga kontratista, even probably mga senador, para sa mga crony na pamamahala at pag-divide ng kaban ng bayan para sa kanilang mga new mansion, luxury cars, pagpapaaral ng kanilang mga anak sa mga prestihiyosong paaralan na nagkanda mahal-mahalan na, pang 10 bahay nila pang retreat papuntang Boracay, Japan, UK at marami pang ibang lugar na ang kanilang mga bank accounts ay nasa Bermuda o kaya nasa Switzerland. Alam nyo, may nakita kong isang post earlier patungkol sa baha sa paligid ng Senado. Natatawa ako doon kasi ang aking hiniling lang nung nakita ko yung nagtataas ang baha sa paligid ng Senado, sana umulan ng malakas. Ang gusto ko habang nagsasalita sila doon sa floor ng Senado, umulan ng malakas. Tapos bahain ang Batasang Pambansa Complex kung saan may session ang House of Representatives at Senado. Basain silang lahat para malaman nila kung gaano, para malaman nila kung ano yung fruit of their unconditional and undeserving na pagpapahirap sa ating mga kababayan. Sana sila na yung nagtatanggal at nagpapump ng tubig. Sana sila yung nagtatanggal gamit yung mga dustpan, at saka mga tabo ng tubig at ng tubig baha papalabas ng kanilang respective chambers. Kasi only then will they at the very least experience the 10% of what the rest of the Philippines have been experiencing since the dawn of time. Dahil sa kanilang walang kahiyaang kongresista, senador, kontratista, crony at mga lobbying groups